consider it as a actual. Yes. At saka gawin mo na para makita natin sa Facebook. Tama. Okay, pag-usapan natin mga giligiliw na Facebook users. Mga sumusubaybay. Mga sumusubaybay sa ating programa na Peng Barako. At of course, sumusubaybay din sa ating Facebook, YouTube channel niyo po. Hindi, yung ano tawag nga doon? Facebook page natin na Russell Miraflor at RCM Miraflor. Welcome po sa inyo lahat. Ngayon pong hapon ay narito ang ating kasama si Mr. Paul Bernard Ibalan para samahan tayo sa ating pagpuprograma na may kinalaman sa napapanahong issue. Gaya na lamang ngayon dito sa bayan ng Tayabas ay inuulan tayo ng sangkatutak na langaw. Sa inyo ba malangaw? Po, kahit saan siguro dito sir, malangaw ngayon. Malangaw ngayon. So ano kaya ang gagawin ng local government sa langaw na ito? Ano ba ang pinagmumulan ng langaw? Bakit malangaw? Ano po ba, ang Tayabas po ba ay isa sa, kumbaga, sa zoning pagdating sa mga yes. Poultry, pinagmumulan yan. And then, kasi ang poultry dito is scattered eh. Hindi sila naka-confine sa isang location lamang para ano doon lahat ng poultries. Hindi naman natin pwedeng alisin yung mga poultries. Kasi yun, hanap buhay na. Kasi hanap buhay. Pangalawa ay source ng ating ikabubuhay. Pagkain natin yan, di ba? Mga manok. At hindi natin pwedeng i-deny na talagang tayo ay chicken eaters dito sa Pilipinas. Yun nga lang po, scattered po pala, kumbaga, iba't ibang lugar. Tapos, syempre, sa iba't ibang lugar, merong ganon. Ang problema lang dito sa atin, mayroon tayong mga poultries dito sa Tayabas City na kung saan nakalagay. Hindi sila confined sa isang lugar lamang kasi meron yatang policy ang zoning na kung nauna na ang isang poultry sa isang lugar, kahit dumami ang mga tao doon, ay hindi nila basta-basta mapapalis ang isang poultry doon at ang kanilang sanction na lamang sa poultry owners ay hindi sila pwedeng mag-expand. Parang ganyan ang aking naiintindihan noong ako ay city legal officer pa sa City of Malabon. Siya nga po pala si Attorney Russell Miraflor. Baka hindi kita kalimutan po sabihin sa inyo ang aking pangalan, of course. Lagi-lagi tayo sa social media. Sa Channel 6. Sa Channel 6, simultaneously broadcasted in 97.1 Radio City. Pero parang sa TV station ng DCG ngayon ay parang hindi gumagana yung 97.1. So anyways, this is a vlog. This is a podcast. So hindi na natin muna gagamitin yung ating network sa DCG. At ito isa pang parang pinakamahalagang namin dahil dito pa lang nagsisimula sa Tayabas to. At kung ito ay maipapublish namin, baka ito yung pinakaunang podcast dito sa Tayabas. Oh, yan. Parang wala pa naman yung ako nakikita. Wala po dito. So mga ginigiliw na taga-subaybay, kayo po ay inaanyayahan namin na i-share ninyo ang aming podcast at i-like ninyo. Ito naman malalagay lang sa page, di ba? Sa page lang naman, hindi naman sa YouTube channel. Page, then share. Makakahalaga yung share. And then yung mag-interact tayo kasi ito ay nagko-collect tayo ng mga sentimiento ng iba't ibang tao dito sa Tayabas. Kasi mga ginigiliw na Facebook viewers, hindi natin may di-deny sa mundong ito na we are not living only for ourselves.
Kasi kung gano'n ang mangyayari, magkakanya-kanya tayo. So, ang tama dito, tayo ay nabubuhay, hindi lang para sa ating sarili, at of course, para sa iba. Yan ang ating dapat isipin. Sapagkat ang kapwa natin ay kawangis ng Diyos, kaya mahalin natin ang ating kapwa. At magkaroon tayo ng concern. At magkaroon tayo ng concern dapat tayo. kasi baka mamaya magdala ng epidemic itong langaw na to. Tama. Kasi itong mga langaw na to, medyo bastos itong mga to eh. Kung saan minsan Timatapak sa ating kinakain, hindi naman nagsasapatos. dapat Ano? dapat nga. Dapat sapatusan natin yung mga yun, lagyan natin ang sapatos. Parang ginagawa ngayon, sir, ay sapatusin eh. Oo, sapatusin. Alam niyo dyan sa restaurant na tinatambayan natin, sa anak ni Ninong Restaurant, sa barangay Kanlurang, Palali, Tayabas City, ay wala nang ginawa doon ng mga tao kung hindi magbomba ng pamatay langaw. Kaya pag makikita mo sa labas, talagang ang dami ng mga patay na langaw. Pero ang dami pa rin ng buhay na langaw. Nagtataka ko saan galing. Baka nga doon, sir, kasi paano po ba, nakakulong po ba yung, sa poultry po ba is, syempre, di ba, ang makakapasok lang doon is yung... Parang may poultry doon sa Palali, si Konsihal Elsa Rubio, ano? Meron ba yan? Meron ba? Hindi ko po sure, pero... Pero siya ay City Councilor. City. So, tawagan natin si City Councilor Elsa Rubio na sana ay i-manage natin ang ating poultry. Procedure dapat. At hindi naman namin sinasabi na dapat yung isaraan yung poultry sapagkat alam namin na napaka-importante niya sa community natin. What we are trying to say is yung ingatan natin. Kasi yung langaw ay magdadala yan ng bakterya sa paligid. Baka dumating ang panahon, kung hindi ninyo i-manage yan sa Kanlurang Palali, ay baka puro lang na tayo doon. At ang ating restaurant, lalagyan na natin ng kulambo. Ano, hindi lang yan. Baka kung nung ikabit natin yan, mapatay lang natin ang mga langaw na yan. Kasi hindi ko nakikita na very important ang existence ng langaw sa paligid. Kasi yan ay nanggagaling sa basura. Tapos pagkain natin, at yung pagkain natin, kakainin natin, baka maging dahilan niya ng kamatayan ng ating mga kababayan. Komplikasyon sa kalusugan. Pero if I can still recall, in 2021, itong si dating City Councilor Julius Luces, na ngayon ay bukal na, ay very, very vocal dito sa langaw na to. Nasaan na kaya siya? Ba't parang nanahimik na siya ngayon? Kung siya, Julius Luces, tinatawagan ka namin, lumabas ka naman. Para naman maipakita mo na ang iyong mga kababayan sa Tayabas City ay iyong ipinagtatanggol pa rin. Hindi dahil sa naging bukal ka, kung hindi, ikaw ay taga-Tayabas pa rin. Tama. Ay, sino po ngayon ang up until now ay si Julius Luces? Si Bukal Julius Luces, ito maingay ito nung araw tungkol sa langaw. Nung hindi pa siya bukal. Nung naging bukal na, parang nanahimik. Anong ginagawang action? Ano bang ginagawang action ngayon ni Bukal Julius Luces? Parang hindi siya masyadong maingay ngayon. At sana itong si may-ari, sino nga yan, sinasabi ko kanina? Si Elsa Rubio, si City Councilor ng Tayabas City na si Ginang Elsa Rubio, dapat siya siguro ang maging head ng sanitation. Tama. Pagdating sa konseho. Dahil birin mo, mayroon siya poultry. Sa kanya dapat manggaling yung kalinisan. Ang maganda dyan kasi is tingnan natin or kung sinong pwedeng pumunta dun sa
poultry na yon at tingnan kung doon ba nagmumula, doon po ba sa poultry nagmumula or sa iba pang bagay. Pang bagay, pero the way taon-taon to eh. Basta dumadami yung langaw, nakakaiba yung dami ng langaw. Ano kaya yun? Nakakasira ng diskarte yung langaw. Ba't sa pag-aralan yan, sir, ng natin, ng City Health Office? Kasi noong araw, ang plano namin ni Mr. Clet Eclavea ay gawin lamang parang al fresco yung aming restaurant. Dahil sa sobrang dami ng langaw, napilitan kaming ipa-air condition. Yan, lumaki yung aming kuryente ngayon. Yung expenses po. Yung expenditure. Tsaka yung paggawa rin ng salamin. Yes. At dahil sa langaw na yan, lumalaki ang expenditures ng isang establishment. Hindi lamang ng restaurant natin, anak ni Ninong Restaurant, kung hindi mga katabi pa kayo lahat ng mga restaurants. Kadiri talaga, kadiri. So, tawagan natin yung ating sanitation department. Para ano ang pangalan ng ating... Hindi ko rin po sure kung anong tawag dun sa pagdating sa sanitation. Sanitation. Meron tayong health dito eh. Siguro sila yung dapat mag-enforce. At tawagan natin ang city administrator ng Tayabas City. Para ma-action na walang iba kung hindi si Mr. Chego Narsabal. Sir Chego. Na sana, kasi parang naprotesta to, tapos ipinasara niya, pinabuksan rin niya. Kasi tama naman yun. Kasi kinakailangan ng due process sa pagsasara ng isang negosyo. Kasi livelihood yan, that is included in the property right of each and every Samantala lang naman yung pagsasara nun para lang ma-check kung ano yung problema. At pagka na-open na nila uli yung sanitation ulit, pasado na uli sila. Ano nga kaya uli? Pasara muna uli natin ang mga poultry. Muna yung poultry. At ayusin ninyo ang sanitation and then buksan uli natin. Pag naayos nyo na, wala namang masama siguro doon na tumigil sila ng konting oras para ayusin ang kanilang bakuran. Kasi ngayon, kahit saan ngayon andyan dyan na ang mga tao. Sprouting ang tao kahit saan. Kahit saan, dumadami ang tao. So, parang yung mga poultry owners, nagreklamo na sino ba nauna? Yung poultry ba o yung tao? Kung yung tao o yung poultry, ang nauna, so mag-taste yung tao. Parang ganyan ang katuwiran ngayon. Ganun nga po. Ganun din po ang pagkakaalam ko sa ganyan. Pero, ang tama dyan ay i-prioritize natin ang health ng mga tao. Samantalang itong local government natin ay pigilan dapat ang pagtatayo ng mga poultry sa kung saan ang problema. Meron tayong mga tiwaling local government officials na tumatanggap ng mga SOPs para matayo ang isang poultry sa kung saan. So dapat maging matibay ang ating local government officials sa mga ganyang klase ng temptations. Hindi lang naman pera ang bubuhay sa atin dito. Tayo naman, mabubuhay naman tayo kahit maliit lang ng ating kinikita. Ang importante ay hindi natin sinasagasaan ang mga na mga maliliit na tao. At lalo na, hindi natin pwedeng gamitin ang ating kapangyarihan sa mga maliliit na tao. Yun. Yung problema na dapat solusyonan ng ating local government dito, municipal. City government of Tayabas. So, dito sa City Government of Tayabas, problema pa rin ang tubig. Tubig. Yan ha, tawagin natin, hoy! Tubig! Kahit sa amin, sir, talaga ang hirap ng tubig. May oras. Nagtataka ako dito sa prime water.
Sa prime water nga, sir. Bakit parang mas lalong lumubha ang problema natin sa tubig? Ibig sabihin po dati is may Mayroong problema problema talaga. Nung nag-turn over si prime water, mas lumala. Yung Quezon Water District. Yun yung dating ihawak. Nung pumasok na ang prime water, parang mas lalong lumubha ang problema sa tubig. Kasi itong prime water, parang tayong binubudol. Alam mo yung budol? Binubudol niya tayo. Bakit? Walang tubig na lumabas, pero ang laki-laki ng bills Yun lang. na lumalabas. Paano nangyari yun? Wala kang tubig. Wala ang tubig. Pagkatapos ang bill, ang babayaran ang taas. Saan ba talaga ibinabase ng prime water ang bills na kanilang ipinoproduce para lamang makasingil sila sa mga tao? Kasi ito, scam to eh. Maliwanag na scam to. Nangyayari ito eh. Possible din na kung ano yung operation na ginagawa nila para matugunan tong sitwasyon na ganito problema is baka doon din kinukuha nila yung itutugon. Dinidivide sa lahat ng mga tao kung ano yung naging expenses nila doon. Kasi nang pumasok itong prime water ni Mr. Manny Villar na asawa ni Senator Cynthia Villar, lumaki ang problema ng Quezon Province pagdating sa tubig. Hindi natin malaman ngayon kung paano mariresolve to. It is for the longest time. Ang dami na ang dami na nagre-react sa social media, kung ano-ano nang sinasabi ng tao, pero parang wala lang. Ano ba ang gagawin dito ng local government? At lalo-lalo na ang national government. Anong gagawin dito ng national instrumentality na may kinalaman sa water, sa patubig? Sino ba? Ano ba ang gagawin ng ating administrative branch or instrumentality para makorek ang kalagayan ng tao? Kasi kung may karapatan sa negosyo, itong si Manny Villar at si Cynthia Villar, may karapatan din naman yung mga tao sa kanilang ibinabayad. Dapat ay natatanggap ng taong bayan kung ano yung biniyaran nila. Kasi kung ang biniyaran nila may short change, dapat magsukli sila kasi yung kanilang sinisingil ay way above dun sa service na binibigay nila. At kung matapos yan, siguro, sana naman sa mga susunod, kung maging okay na yung tubig, is mabaan naman nila ngayon yung... Ang tanong, kailan magiging okay ang tubig nito? Hanggang kailan tayo magtitiis? Noong araw, nung panahon pa ni Mayor Ermita Reynoso, parang may program dyan ang local government ng Tayabas na magkaroon na ng water system, sariling water system. Inuupos daw ng prime water. Pero I do believe na merong karapatan ang local government of Tayabas na mag-create ng sariling water system kung hindi makakatugon sa pangangailangan ang prime water on the principle of Paris Patria. Ang ating magulang ay ang ating gobyerno. Tama. Of course, mama knows best. Mama knows best talaga. Mama knows best. So, tayo anak ng Tayabas, kaya ang Tayabas ay responsable sa pagbibigay ng pangangailangan natin. Paano po ba yun kapag kagaling yung prime water ang mahawak sa ngayon at nagkaroon ng problema? Meron po bang procedure na pwedeng merong isang water company na mag-support? Paano itong prime water sa sitwasyon ngayon, dahil for the longest time hindi nila natutugunan ang
problema natin sa tubig. Dapat ay ini-scratch na ang personality nito bilang provider. Kasi hindi niya maserbisyuhan ang publiko. Alam mo, itong serbisyo ng tubig, ito ay tinatawag na wasay private service. Wasay private service. Ito yung private, pero parang public or quasi-public service. Okay. Ayun pala yun. Parang oo, na hindi. Parang hindi. Yeah, quasi. At saka, isa pa po sa nagiging nakikita kong problema, no, dahil nga kulang tayo sa tubig, yung mga magagaling natin na nakaupo sa pwesto ngayon na sila yung nagpo-provide ng tubig na libre. Yung truck na tubig na pinapadala nila sa iba't ibang lugar. And that gives additional cost to the government na sana itinutulong na lang natin sa ating mga mararitang mga kababayan. Kaya nga kung minsan... Dire-diretso yun, sir, di ba? Bernard, kung minsan, ako nga ay medyo tampo sa mga vloggers, mga motivational speakers na nagsasabi na kaya daw maraming mahirap, kinukonsinti daw natin. Hindi ganun yun. Sino bang may gustong maging mahirap? Di ba wala naman? Kaya lang, ang anak ng Diyos ay hindi pinanganak para pare-pareho. Para magkaroon niya ng balance. Tama. Nagkataon lang na iba siguro yung personality ng ating mga motivational speakers. Kaya nasasabi nila na yung mga mahihirap daw di umano ay kulang sa palo, kulang sa sipag. Ang nakikita ko po dyan sa isang aspeto ng ganyan is may mga bagay, may mga tao rin naman po talaga na kahit anong kayod nila is talagang nandun pa rin sila. Pero ang magiging ano lang po doon, i-consider natin is saan ba silang place gumagalaw? Sino ba ang mga kaibigan nila? Sino ba ang mga connections nila? Kasi yun din po yung nakakatulong sa atin para mag-umunlad Yan, kung lalaban tayo ng mag-isa, mahirap po talaga. Di ba po? Kaya nga po tayo nagkakaroon ng mga kakampi, kaibigan, para yun yung tutulong sa atin. Kaya nga, dapat sa mga ganitong pagkakataon, magsama-sama tayo. Magkaisa tayo. At masusolve natin ang problemang ito. Hindi lamang problema ng prime water, hindi lang problema sa tubig, kundi sa langoy. Magsama-sama tayo. Labanan natin ito. Sarap siguro na wala nang langaw. Sarap maligo ng araw-araw. Wala nang langaw. Naliligo pa ng araw. Naliligo pa ng araw-araw. Malinis ang paligid. At yung ating ginagalawan ay paraiso. Paraiso. No? Hindi ka na nakapakaligo. Hindi ka na nakaligo. Ang init pa. Hindi ka na nga naligo, nilalangaw ka pa. Buhay ka pa. Para ka ng bangkay kasi nilalangaw. Okay lang ba, sir? Check natin. Okay, tayo po ay natatapos. Abangan niyo po ang susunod naming episode. Bye-bye!